Papa, kailan ba sila magpapatali? Hindi ko pa alam sa ngayon. Walang tiyak na sinabi sa Alfredo. Ngunit sa aking pagkakaintindi, nais na Esperanza sa susunod na buwan. Napag-isip ko, bakit hindi pa siya makapagpasya? Hindi ba 30 taon na siya at isa pa ring binata? Hindi kayo napapagod kakahintay sa Esperanza? Mukhang hindi naman sila nagmamadali. Paano mamadaliin ng isang babae kung hindi naman minamadali ng lalaki? Papa, naalala mo pa ba kung gaano sila magmahal? Magmahal? Kanino? Sa Esperanza, syempre. Wala na mga ibang nakarelasyon sa Alfredo sa aking pagkakaalam. Ang ibig kong sabihin ay nung una pala nagsisimula ang kanilang pag-iibigan ay puno ng mga tula, bulaklak, kundi man mga sulat at mga ganung bagay. Ano kaya sa tingin mo ang nangyari, Papa? Sa aking palagay, ang mahabang pagsasama ay sadyang ganyan. Mainit ngayon, ngunit kinabukasan ay taglamig. At sa kanilang kalagayan ay nasa panahon sila ng taglamig. Ipinapakita ang pagsasaayos at pagpapahaba ng kanilang pagpakasal. At pagtatalo ng pagtsatsaga at pagpugso ng damdamin. At sa lahat ng iyong sinabi, natural lamang yan sa paninimula ng mga relasyon. At bukod doon, kung matanda na siya, ay magagawa na niya ang mga bagay na yun. Ang malaking pagpapahinga ng ating isipin at pagkatapos ng malaking benepisyo sa atin. Para na rin ito sa kagustuhan ni Judge. Magandang hapon. Magandang hapon, Judge. Magandang hapon, Judge, at sa iyo, binibining Del Valle. Alfredo, bakit kaganino pa siya tinatawag na binibining Del Valle? Ay sa tingin ko ay mali ang pagkakaintindi. Hindi siya si binibining Del Valle, siya si Julia Sala, ang aking hipag. Paumanhin binibini. Ako ay nagkamali. Wala iyon. Sa tuwing gusto kong itama ka, ay may mga bagay akong naalala gaya nito. Kaya naiintindihan ko. May isang lalaki nagngangalang Manalang. Palagi ko siyang natatawag na Manalo. Makalipas ang 10 pagkakataon, ang binatay tumaya mula sa kanyang kinauupuan at humingi siya ng patawad. Ngunit hindi ko siya pinatawad. Ang pinakamagandang gawin sa pangyayaring siyon ay ang malaman ko na nagpanggap na hindi nakakarinig at kaya ng ibang tao na malaman nang walang hinihintulong. Gaya ng ginawa mo sa pagkakataong ito, ikaw ay mukhang namamangha pa rin sa tuwing Okay na isip si Ginoong Manalang? May nais akong malaman, Alfredo. ano yun, Esperanza. Nitong mga nakarang araw, aking napansin na hindi mo na ako hinihintay pagkatapos ng misa. Nais ko sana malaman ang dahilan. Minsan ay maaga pa akong umuwi para tapusin ang aking trabaho. At minsan naman ay nagpapasama si Papa kina Judge Del Valle upang maglaro ng chess. Kung gano'n ang iyong dahilan, ay naiintindihan ko naman. Dito sa taas ay nahanap ako. Libangan? Hindi, yung kabataan at ang diwa nito. Ganun ka na ba katanda? At pagnanasa sa puso, doon sa baba kung saan malawak ang dumaan at maraming paang dumaan at masyadong hiwaga, Hiwaga? Masyadong madali. hindi para sa iba at hindi para sa inyo. Ilang linggo pa lang tayo magkakilala. Pero ganun na ang hiwaga. Maaaring kitang pag-aralan habang buhay. Ngunit hindi ko pa rin mahanap ito. Kahit sobrang tagal. Dapat ikasaya ko yun. Sana'y nasisiyahan ka.
Labis. Parang ganito rin naman sa amin. Ang kaibahan lang, hindi ganito kaganda ang dagat. Sobrang bilis ng oras ngayong hapon, di ba? Sa tingin ko, ito na ang huling pagbisita namin. Ang huli? Bakit? Oh, mukhang magiging abala ka na naman. Mukha ba akong masipag sa iyong paningin? Kung ikaw nga hindi mawari sa iyo ang isang pawisan o kinakapos ng hininga, kung saan makikita ang abalang tao. Pero, Laging hindi nagmamadali at kalmado. sana nga totoo. Sasaya nga ang tao kung gano'n siya. Gaya ng sinabi mo, kalmado at walang mabigat na dalahi. Bigaya ng isang kalabaw sa petikan. Sino? Ako? Hindi. Di ba't sinabi mo na ako'y kalmado at walang mabigat na dalahin? Yun ay aking palagay lamang. Ganon din ang aking palagay. Patunay nga lang na kaunti lang ating nalalaman sa ating sarili. Siya nga pala, nais kong makita ang inyong lugar. Wala namang bagong makikita sa amin. Natural na baryo lamang. Wala, ngunit naroon ka. Ako? Ngunit narito ako. Malamang, hindi ako makakapunta ron hanggat nariyan ka. Pupunta ka? Maaaring hindi mo magustuhan roon. Walang ni isang Amerikano ron. Kung sa bagay, tanging aliw lang naman ang inaatid sa akin ng mga Amerikano. Sa Kalyilos kami nakatira. Maliit na kalye na puro puno. Itatanong ko na lamang Ang ano? ang tahanan ng pinakamagandang babae sa inyong baryo. Maaaring dyan na ikaw malikaw. Hindi na yun makatotohanan. Totoo yun. Akala ko hindi ka magsasabi ng mga ganoong bagay. Marikit, maganda, mambobola. Kung ganun ay tinatanggihan mo ang papuri. Pinipilit, maari. Minsan ito ay maganda kapag ito ay nakakalibot sa ating mata. Ito ay higit pa kasya kapag Tama naman. Ngunit, bakit mo sinabing ito na ang huling pagkakataon? uuwi na ako sa amin. Kailan? Bukas, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking ama at ina kahapon. Nais nila akong sa amin magdaos ng mahal na araw. Kaya nasabi kong ito na ang huling pagkakataon. Maaari ba akong sumama para magpaalam? Hindi mo na kailangan pa. Hindi. Nais kong gawin yun. Wala nang oras. Mukhang malayo ang aming lugar dito. Wali ko ay parang kabilang buhay na ito. Alam ko, ito sa amin. Ngunit kakaiba. Hindi ko malimutan ang mga lumang bagay. Lumang bagay? Mga lumang bagay. Pagkakamali. Mga sagabal. Mga lumang dahilan. Paalam. Magandang hapon. Akala ko ba'y matagal ka nang umalis? Hindi pa. Nais ng kapatid ko na manatiling muna dito bago siya umalis. Oh, pupunta ba ang judge? Oo. Ginoon sa Lazar, binabati niyo po kita. Para sa? Para sa nalalapit ng kasal. Matagal na sana kitang nabati noon. Ngunit alam mo naman na mga bisita ay matagal na kasagit ng balita. Interesado ba ikaw sa mga kasal? Sa kaibigan na ako. Kung gayon, kung imbitahin kita, pupunta ka ba? Kailan ba ito galing? Sa Mayo. Sabi nila mayat ko ng kasiyahan. Sabi nga nila, pupunta ka ba? Bakit hindi? Walang dahilan. Pinatanong ko lang. Kung gayon, pupunta ka ba? Ikaw ko iyong aaminin niya.
Kung ganun, inaanyayahan kita. Kung gayon, ako gagawin. Lita, nagawa mo na bang pumili sa pagitan ng gusto mong gawin at kailangan mong gawin? Hindi. Akala ko naranasan mo na. Dahil kung nagkataon, malalaman mo ang sitwasyon ng Ginoo. Mapalad ka. Sigurado bang ginawa sa kanyang ginawa? Hindi, Hulita. Maaaring hindi. Ngunit mayroong isang punto o kung saan isang bagay na tinatakas ng ating sarili. Na nagmamadaling bumaba sa sarili nitong bigat ay hinihila tayo. Kung gayon ay katanganan magtanong dahil lang isa ay gusto o hindi. Dahil hindi na ito nakasali sa kanya. Pero, bakit? Anong alam ko? Suliranin nito ng Ginoo. Hindi na ba napupukaw nito ang interest mo? Bakit? Kailangan ba? Paalam na Ginoo sa Alfredo. Hindi ka na ako sa akin. Nakakagulat na si Kalista, ang aming tagapagdala ng sulat na may kinakasama na lalaki na hindi pa man kasal, nakakapangbaba ng salubin. Anong tungkol sa kanya? Hindi siya kasal sa kanya. Isa pa, dapat isipin niya muna kami. Si nanay ang kumukup sa kanya. Hindi namin inaasahan na mauwi siya sa masama. Ikaw ay napaka-positibo tungkol sa kanyang kasamaan. Ngunit sumasang-ayon ka ba? Saan? Sa kanyang ginawa. Hindi. Ang sinasabi ko lang naman ay hindi masama ang kanyang ginawa. Bakit hindi dapat? Nagsalita ka na para kang isang immoral na tao. Hindi ko alam na ganyan pala ang mga ideya mo. Aking mga ideya, ang tanging pagsubok na aking sinasagawa yung pagsubok na pagiging patas. May sinaktan ba ako? Hindi. Nabigyan katarungan ng aking konsensya. Tama ako. Mabuhay kasama ang isang lalaking hindi kasal. Maaaring mali at muli, maaaring hindi. Sinaktan niya tayo, wala siyang utang na loob. Ang problema kasi sa'yo, Esperanza. Ikaw ay... Bakit ka ba nagagalit? Hindi kita maintindihan. Sa tingin ko, alam ko na kung bakit nag-iba ang pakikitungo mo sa akin itong mga nakaraan. Hindi ako bulago bingi, Alfredo. Nakikita ko o naririnig ko kung ano ang marahil ang pilit na itinatago ng ilan sa akin. Bakit hindi ka magsalita ng tapat bago maging huli ang lahat? Hindi mo ako kailangang isipin at kung ano ang sasabihin ng mga tao. Oo, sinubukan ng isa maging patas. Ayon sa kanyang ilaw, ngunit mahirap ito. Gusto naman ng isa, maging patas muna sa sarili. Ngunit napakadali nito. Ang isa ay hindi naglakas loob. Ano ang ibig mo sabihin? Ano man ang aking pagkukulang at walang pag-aalinlangan na marami sila sa inyong paningin. Hindi ako kailanman lumabas ng aking daan sa aking lugar upang makahanap ng lalaki. Esperanza, paano kung ako? Kung gusto mo na bawiin ang iyong mga sinasabi dahil pagod ka, bakit hindi mo nalang sabihin na pagod ka na sa akin?